missing you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, So hi guys, it's me again, Nana Rakitera at your service. For today's video guys, samahan nyo akong mag-change ng bedsheet dito sa loob ng bahay ng amo ko. Saan ba ako mag-change ng bedsheet? O syempre sa loob ng bahay, char. So mag-change tayo ng bedsheet dito sa kwarto ni madam at saka ni tatay. So yung ibang katulong dyan guys, wag nyong gayahin na mag-change kayo ng bedsheet na nagbi-video kayo kasi hindi lahat ng amo pumapayag na magbi-video sa loob ng kwarto. Beware lang, dapat alam ng amo mo na nagbi-video ka kasi pag makita nila yan, malaki talagang problema. So katulad sa akin, alam ni nanay na ako, kaya walang problema. Lalo na dito sa Saudi guys, dapat talaga alam ng amo mo naman nagbibideo ka, ganyan. Kasi, sila dito, masyado silang dito sa mga video-video, ganyan. Maraming bawal. So, sa mga bagol pa lang sa bahay, mag-ingat talaga kayo. Huwag yung bang video ng ganyan. Kasi nung bago pa ako dito, hindi talaga ako nagdadala ng cellphone guys. Kasi bumaba ako dito sa baba, sa may kusina. Wala talaga akong dalang cellphone. Yung cellphone ko is ginagamit ko lang siya pag nasa taas ako. So yun lang. So ayan, nagche-change na ako ng bedsheet dito at yung kwarto nila ni nanay, nagche-change ako ng bedsheet every 2 times a week. Yan, parang 3 days ganun. So pag nandito si tatay, pero pag wala si tatay, okay lang kay nanay na once a week lang ako nag-change. Kasi nga si tatay nagsisigarilyo siya. Kailangan mo talagang mag-change guys ng every 3 days dahil ang amoy ng sigarilyo dumidikit sa kumot or sa mga unan ganun. Ayaw ni nanay nun eh. So kahit anong spray mo yan, pumapangit na yung amoy pag may sigarilyo. Alam na ng mga mga smoker pag yung amoy. Yung mga hindi nag-i-smoke ban, tapos kasama sa bahay, smoker. Tapos, ayan guys, lalabas ako dyan sa bintanang yan, nakakalula at nakakatakot. Kailangan mo talagang kumapit ng mahigpit dahil kung hindi, sa baba ka talaga pupulutin, ganun. Ganito yung mga buhay dito ng mga FW, lalo na yung mga madam na palautos. Ito sa akin guys, kusang loob ko itong ginawa. Hindi si madam nagpilit sa akin, nalinisan ko yan. Nakikita nyo naman kung gaano siya kadumi kasi I think nasa 6 months na to na hindi nalinisan. So kusang loob ko lang yan siya ginagawa dahil may plano akong lalabas. Huy! May plano kasi akong lalabas. Kailangan ko magpalakas, char. Actually, si nanay sabi niya kung linisan ko yan, dapat mag-iingat ako. Pero hindi talaga niya ako yan pinipressure na linisan ko yung bintana dahil alam niya na nakakatakot at sobrang delikado talaga dahil makikita nyo mamaya sa video ko kung gaano siya kalayo galing doon galing sa baba. Kung mahulog ka talaga, naku, hindi ko talaga alam kung saan yung kaluluwa mo pupunta. Siguro sa lang sa may airplane char. So pagkatapos matagal-tagal pa yan kasi malaki yung bintana nila, lumipat lang ako niyan sa kabilang side. So ayun. Pero yung mga ibang madam dito, sa mga hindi nakakaalam, halos lahat talaga papunasan sa'yo. Oo guys, yung ibang madam dito masyadong palautos. Kahit tingnan niya yan, kahit kunting yan, parang mark lang ng mga glass, pagagalitan ka talaga kung hindi mo yan napunasan. Oo. Kaya sa mga pupunta dito sa Saudi, magbalak kayo na mapunta dito, mag-isip na kayo ng 10,000 beses. Oo. Pero for me kasi dati nung nag-apply ako ng pa-Saudi, naisip ko lang talaga kung mamamatay naman talaga lahat ng tao, at least nasubukan ko, 'di ba? Kung dito ako sa Saudi mamatigo ko, thank you. At least 'di ba may makukuha yung pamilya mo. Ganun lang yung isip ko eh. Actually depende talaga yan sa iniisip, sa sa isip mo, kung positive thinking ka na tao. Laban lang talaga sa buhay. Minsan nakakapagod naman talaga yung ibang amo na utos dito, utos doon. Ganon. Pero si nanay ko kasi hindi kaya swerte lang talaga, paswertihay lang talaga, at saka dasal lang talaga kung mapunta ka talaga sa tamang tao, tamang madam pala. Huy, kailangan din magdasal ka para mapunta ka sa tamang tao. Sana tamang tao na. Tapos yan guys, tapos sa mga nakakita ng suot ko,
Yung iba ding madam, hindi yan allowed guys ha. Hindi talaga yan allowed yung sinuot ko dahil maiksi yung may kilikili. Pero sa amin dito, it's okay lang dahil si tatay, ano na siya, parang sanay na siya sa mga suot namin. Dahil sa tagal namin dito, okay na yan siya. Parang wala na talagang mali siya si tatay sa mga amin. Sa bagay, sa ganda man naman ni nanay, Diyos ko day. Si nanay kasi hindi talaga silosa. Believe talaga ako dito kay nanay ko. Walang kaano sa ano. Hindi siya silosa guys. Kaya iniisip man niya na pag lagi daw siyang nagagalit, sasakit daw yung puso niya. Ganun. Tapos wala naman siya ikagalit sa amin dahil nga kung trabaho talaga kami. Tapos pagkatapos niyan pala guys, bumaba ako at gumawa ako ng parang buko pandan yata itong ginagawa ko dahil party ko po pala today. Ayan, party ko today guys. Ginawa ko tong bugulaman mga alas 3 yata ako, alas 2 yata ako nagsimulang gumawa ng pagkain para sa birthday party ko. Tapos ayan na nga siya guys. Sa tingnan nyo yung buko ko, matigas siya dahil bumili lang ako ng frozen. Kasi sinabi ko na sa last video ko, sobrang mahal ng fresh na buko. So, frozen yung ginawa ko. Tapos, ayan na nga yung resulta niya, guys. Binaliktad ko ng binaliktad hanggang magtanggalan yan siya isa-isa. Tapos, nagkulang pala ako ng condensed milk. Gumawa ako ng DIY na condensed milk. So, to be follow na po yung video. Madali lang. 3 ingredients lang po yung DIY na condensed milk. Tapos bumili din ako ng kamuting kahoy para gagawa ako ng puto. Sa mga hindi nakakaalam, putong kamuting kahoy, ganon. Masarap po yun. Uso po yun sa probinsya namin dati. Sobrang sarap. Tapos mahirap lang talaga siya gawin as in. Tapos gumawa ko ng spaghetti. Actually guys, yung ano niyan, yung ground beef na yan, may story yan. Wala talaga kaming ground beef. Mayroon kami is yung ano, yung laman. So ginawa ko, gininder ko na lang siya. Tapos ayan, ako lang guys, birthday ko, akin lahat. Ako nagluluto, ako yung naghihiwa. Basta lahat ng pagkain akin talaga lahat ng gawa. Kasi yung kasama ko hindi pwedeng tumulong sa akin dahil may bata siya. Sobrang nakakapagod talaga yung araw na to, as in to the highest level. Dahil nga sabi ko hindi talaga ako mag party kasi nga nakakapagod kaya magluto, promise. Tapos wala naman akong choice, nagluto ako ng spaghetti dahil request niya ni mister na magawa daw ako ng spaghetti. Tapos nagagawa pala ako ng spaghetti guys, nilalagyan ko ng condensed milk at saka isang Maggi. Ayan na nga, pinaghalo ko na yung hotdog at saka yung ground beef. Tapos ilagay ko na yung tomato ay, anong tawag niyan? Basta, tapos nagawa din pala ako guys ng tuna na paksiw na may gata. Ayan, sobrang sarap niyan. Grabe. Pwede ko yan ipagpalit sa asawa ko, char. Pwede yan ipagpalit ng lahat talaga dahil yan ang pinaka the best na ulam. Char. Tapos guys, yan na yung next kong gumawa na ako ng puto. Gadgadin ko yan lahat ng mga balanghoy yan sa probinsya namin guys ha, it's Bisaya, pero sa Tagalog kamuting kahoy. Gagadgadin mo yan siya lahat. Tapos ay basta guys, sobrang hirap gumawa ng puto, parang ayaw ko na talaga umulit. Tapos 'di ba, ginadgad ko na. After diyan, yan na siya. Ilalagay mo siya sa towel, tapos tanggalan mo lahat ng duga. Anong tawag nun? Basta sa amin parang tanggalin mo lahat ng tubig na sa niyan. Dapat talaga guys, walang tubig na matitira. Tubig. Yung niya ba, yung gata niya sa sa kamuting kahoy, dapat talaga wala talaga yang matira. Dapat matigas yung yan, hindi pa yan nilagay ko lang diyan para yan. Ganyanin ko na siya para hindi na masyadong masakit sa kamay kasi sobra talaga. Nangalay talaga yung buong kamay ko niyan papunta doon sa ko kasi sobrang matigas. Kaya sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na talaga umulit na gumawa ng kamuting. Yan lang yung ilalagay ko guys, kamuting kahoy ba, nakakapagod. Tapos yan na siya guys, wala naman akong buko na fresh. Kaya yung ginawa ko, asukal lang at saka yan, okay na. Wala din akong asukal na brown, kaya puti na lang. Tapos yung lagyan ko ng dahon ng saging. Yan guys, tamad style yan. Kasi dapat konti-konti lang, pero ginawa kong buo kasi ayaw ko ng
pangalan nito, ayaw ko ng maraming mga mga hugasan. Tapos ayan, ginawa ko na lang na parang cake dahil wala naman akong cake. So ayan, naluto na siya, o diba? Masarap yan, oy, kaso lang parang ayaw ko nang umulit na gumawa kasi wala akong kasama na magtiga ng luga sa kamuting kahoy. Tapos ayan na, party time. Kain time na guys. Yan yung naka-red. Sister ko po yan dito sa sa Damam lang din siya. Malapit lang sa akin. Sa tiya ni Madam siya. Tapos ayan, kami lang naman kasi konti lang, wala naman masyadong bisita dahil nga hindi naman to planado na pakain. Nano lang talaga to, dire-diretso na, walang plano-plano. Tapos nakita niyo yung maliit na cake, bigay po yan sa akin mama ng bata. Ayan. Tapos nabusog naman kami dahil marami-rami din naman yung mga food dahil kami lang, mga 7 lang yata kami. Tapos yung isa kapitbahay namin yun na pumunta siya dito sa namin. Yan na lang guys, yung mga bisita ko konti lang kami, kay kainan lang talaga. Hindi siya party. Hindi talaga kainan lang. Tapos ayan, malapit na silang umuwi niyan. Ang ending niyan guys, alam nyo ba kung ano? Ako pa din lahat nagligpit niyan. Ako pa din lahat nagligpit niyan. Tapos yung cake hindi na nila kinain dahil busog na sila sa mga yung gumawa ako ng salad, hindi ko na nasali, hindi ko na videohan dahil ako. Tingnan nyo, ako din nga nagliligpit, no. Ako din naghuhugas. So yan lang guys. Salamat po sa mga nanood. Salamat po ulit. Sana po sa susunod manunood pa kayo. At please, kung nagustuhan nyo yung video na to, please like and subscribe. Thank you everyone. God bless and hope to see you soon next time. Hope to see you again sa aking next vlog. Dito lang, hanggang sa muli. Ito ang inyong Nanay Rakitera para sa nagsasabing, pangit man ako sa inyong paningin, ako'y maganda din. Char! So yan na guys. Bye-bye! God bless everyone. Ang siksi ko na. Wuy! Sana all nag-exercise na. So, ayun. Bye! 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 Bye!